Oh, patay ng ilaw. Let's go to Baler. Tara. Ito yung aming salasel. Welcome po kayo rito. Tara, house tour namin kayo. Ito po ang aming hagdan. Pababa. Medyo magdadahan-dahan lang po kayo. Nag-aayos na kami. Uy, nagpalit na ako ng favorite jersey ko. Favorite jersey ito. Wala, hindi. Ito talaga favorite ko talagang ano. Itong jacket na to, favorite ko talaga to. Kaya madalas nyo makita ko sa ano. Halos ito pati yung ginamit ko dun sa Mindanao. Ayan, nag-aayos na kami. Paalis na kami. Dito na kami sa labas. Naayos ko lang yung mga dalahin natin. Mainit pa, ma'am. Oh, mainit pa yan. Pwede pag tag-10 paghiwalayin. Para ano, mailagay natin sa bag yung iba. Merienda and ride. Habang mabagal tayo, bibili kami ng transisal. Wala pa lang palaman to, tag-3 ang isa. Oo, okay na rin, masarap na rin. Bagong luto naman. Bayan ng Rojas, no? Ayun, no? Ayun, bumagal nga lang yung pacing ng biyahe natin dito. Oh, kawawa naman yung panakamalo. Aw, aw! Ang sakit. Sakit naman ng ginagawa sa palaka. Nakita mo, binabalatan tapos no? Ayun. Teka. Ito, kabatuan to eh. Parang bayan-bayan lang naman ang dinadaanan natin, pero papunta rin lang tayo ron. Parang yung isa yata, bypass road yata eh. Pero pag bayan-bayan na lang tayo, mas okay naman eh. Kahit minsan may ipin tayo ng konti, hindi naman ganun katagal. Rojas Isabela. Luna. Alicia Isabela pa rin to. Ayan, tingnan natin yung ito, parang bayan ng Alicia to eh. Santiago City, diretso. Dumaan talaga tayo ng bayan-bayan para ma-experience natin yung madaanan yung mga bayan nila. Mas maigi nga yung ganun eh. Tsaka mas malapit kasi pag nagbayan-bayan, kahit naman nung pumupunta tayo ng Bicol eh. 'Di ba? Yung bypass road ng papuntang Lopez, napakalayo, pero pag dineretso mo lang pala, lapit lang pala. Kaya dito na lang tayo. Medyo tsatsagay mo lang pagka minsan na nagta-traffic, pero mas okay na rin dito. Queen Town of Isabela. Sabi yung tinatawag na Queen Town ng Isabela, ang Etchabi. Magandang tanghali. Ayun o, refilling station. Pa-refill tayo ng tubig, mga ka-Benso TV. Thank you. Thank you very much. Oh, mabait talaga mabait ng tao sa amin. Lagi kami libre ng tubig. Tara. Bait naman ni ma'am. Halos hindi na kami nabili ng tubig namin kasi tuwing magpapakarga kami yung plastic na binili ko sa Shopee, yung container na parang pwede itiklop, hindi na kami pinagbabayad. So napakalaking tipid din namin sa tubig kasi sa totoo yan,
isa sa malaking gastos din sa biyahe ang tubig. Kasi kung bibili ka lagi sa convenience store, sobrang mahal. Kaya, ayun, naisip kong magbitbit yung ganong klase ng lagayan ng tubig. Eh, lalong mas malaki yung natitipid namin. Dahil, bukod sa hindi na kami inaabot ng uhaw, kasi nahirap din bumiyahe talaga pag mainit tapos nauuhaw ka na. Yan ang pinakamahirap sa lahat eh. Ang ginagawa namin, nagpaparefill kami. Eh ngayon, ginagawa, hindi na nila pinagbabayan. Halos mahigit 1 litro rin kami. Eh yung laman minsan napupuno namin, nagiging 3 liters pa, pero libre lang. So napakalaking tipid ng gano'n. Ano ba to? Uy! Ayun no, parang nakita ko na rin to dating tulay na to eh. Ayan no. Lawak ng kulay mocha na tubig. Yung kulay mocha siya. Ha? Para 3 in 1. Pwede ka na mag-ano dyan. I like the taste of milk. As a matter of fact, ano to, yung lugar na to is ano, Jones Isabela. Jones eh no, parang bakit kaya naging Jones ang ano nito? Ano kaya yung history niya? Kung bakit naging Jones? Don Antonio A. Valejo Public Market. Ang ganda tignan kapag kayong ano, o tama, lumulubog pati yung mga sasakyan ko. Siguro nagwawating sila rin. Yun o, ganda sana bumaba dito. Kaso lang, delikado kasi. Ipilis yung sasakyan. Ayun o, may daan ng pababaro. Man, may tatanong ako sa'yo. May isang puno, ano ang bunga? Laos lang. Gas-gas na gas-gas eh. Hindi lang gas-gas eh. Durog na yung gano'n ano eh. Tanong. Ayun no. Tayong-tayo yung kalsada eh. XCX. Okay. Kain muna tayo ano. Alas 12 pasado na. Kamay ko. Ganda ng pinigilan natin. Ano pa yung malamig pa. Lalayo-layo muna tayo bago ko mag-video mo. Subukan na. Talaga tayo na. Natin yung borong ng gas sa takbo, dami naman natin takbo. Ah, sa Madela. Eh di nandito, ano, Madela na to eh. Malapit na, ano lang, parang 10 kilometers. Oh. Hindi, may ano naman. Ayan, oh, simple lang, 'di ba? Pero tignan niyo naman, oh, nature na nature lang. Oh. Parang napakasarap ng pakiramdam pag nandito ka sa lugar na to. Kasi, ayun, sarap sigurong tumira dun sa kubo na yun, mahal. Ayun, oh. Tapos dito, mag-ano ka lang. Ganda rito, no? Parang napakatahimik. Uy.
Pwede din ang tatay. Aratilis. Ayan. Oo nga, ayan. Alam ba yan ang Oh. Oh, ganda oh. Ah. Tara. Ano? Tayo dalawa na lang. 'Di ba? Ang ganda ng bridge niya. Hello. Andito kami sa bridge. Ano bridge ka? Masakit ka tayo namin. Anong sa inyo sa mga pinupuntahan namin, 'di ba? Maganda. Oh. Ang ganda oh. Giant slide. Pagka pumunta ka doon sa tuktok, mag-upo ka lang, diretso ka na ng tubig. Sabi, ang ganda ng mga nadadaanan namin. DP, ano ibig sabihin ng DP? Down payment? Kanina paakyat, ngayon puro palusong naman. Yung talagang totally talaga na lusong. Ayan, tama yung truck oh. Hindi rin talaga lumulusong ng ano, mabilis. Baka hindi kasi kayanin ng preno. Pag gantong sobrang lusong, hindi rin ako nagpi-free wheel sa ganto. Segunda sigurado yan. Sigurado yan. Kahit gaano pa kalusong yan. Basta segunda ka, kapit na kapit ang engine brake mo yan. Busan ng ano, busan ng preno. Tapos umakyat, lusong naman. Ayan, nasa baba na tayo, pababa ng pababa na. Parang pag nasa, napapansin mo, pag nasa mataas kang lugar, parang nabibingi ka. Ayun o. Ayun o, ganda dun o. Ayun o, ang taas. Bulong bundukin pa rito sa lugar na to. Tara, alis na tayo. Oh, wow, very epic. Views dito, parang mountain province din talaga. Woo! Ayun o. Oo, kita yung ano. Sayang, hindi sila nakuhanan. Bata. Snake Road again. Ayan o, diretso ka dito. Natin yung mga, yan yung mga tunay na original na mga Pilipino, diba? Yan yung talagang purang lahing Pinoy talaga, mga lahing Pilipino. Kasi tayo may mga lahi na tayong iba eh. Ako lahing ano ko eh, lahing British Bulldog. Wow, very epic ang view rito, no? Hello.
Pogi! Hello, hello! Saan? Pinalungan, Kasiguran, ayan, 24 kilometer, Bilasan. Oo, ayun, baler tayo eh. Mabaler to, bossing? Ah, thank you. Tama, pabaler. Pahinga muna tayo doon sa may tabing dagat, oh. Parang ito yung nakita ko din, yung mga gilid-gilid doon na yun. Marami pang bulubundukin doon sa may lugar na yun. Siguro papunta ng Baler. Nagpahangin lang kami rito. Ano lang kami ng simoy ng hangin. Ano, okay ba? Doon, dahil naliligong bata doon, oh. Ayun doon. May bangka rito. Tsaka maganda rito, parang hindi maalon. May ginagawa. Ha? Coastal area. Mahilig ka maligo sa dagat, pwede ka na dyan eh. Siko. Wala lang, nag-i-enjoy nga ako yung pag-anong-ganon tayo. Pag-akyat pa ba. O diba? Talagang nakakapagod. Talaga naman yun eh. Pero andito tayo sa magagandang lugar naman na hindi natin laging napupuntahan. Kaya sabi ko nga, 'di ba? Oh, tsaka hindi mo akalain mararating mo 'to dahil wala naman, alam mo yung mga panahon na yun, parang hindi mo naman pinaplano na pupunta ako sa ganyan. Basta bigla na lang ngayon, parang gano'n. Nandito ka na. Wow, ang ganda siguro dito sa dapit hapon, no? Ayan, no? Napakaganda ng talagang tabing dagat na siya, oh. Ang lakas ng alon, no? Oh, sige. Ay, yun ang problema natin. Kung saka nandito na tayo sa sa Baler. Ayan, no? Halina Boulevard ka. Saka pa tayo inuulan. Ayun, meron tayong sisilungan doon. Ayun, oh, baka pwede ron, no? Ayan, marami naman palang sisilungan eh. Ayan, oh. Wala bang bubong? Ay, ito. Baka pwede tayo sumilong dyan, oh. Ayan, yan. Bukas ba? Ay kaso aakyat pa tayo. Pwede yan, parada na lang ako rito, oh. Sige. Sayang, nandito na tayo, saka pa tayo inabot ng ulan, no? Teka, diyan ka lang. Titignan lang ako doon. Wow, lakas ng hampas ng lakas ng hampas ng alon. Maliwanag pa naman sana eh, kaso lang yun nga, biglang umuulan. Maganda kasi kung makarating tayo dun sa sa
medyo malilim na, tas kung gagabihin tayo wala na tayong magagawa, di tayo na lang natin tumigil ang ulan tapos saka tayo bumiyahe. Ito baler, hindi pa pala baler yun, no? Kailangan natin malaman kung may papuntang Kabanatuan dito. Kasi yun ang hindi, hindi, wala naman yun, dire-diretso lang dito. Kaso lang, tignan natin kung tama yung ano pinupuntahan natin. Ew, eto na naman tayo, umulan. Tapos hindi pa kami nakarating ng Baler, pero malapit na kami sa bayan mismo ng Baler. Yun nga lang, hindi nagpang-abot. Ano bang ano natin? O, ang gagawin na lang namin, kung talagang tutuloy-tuloy itong ulan na to, di mag-stay tayo ng Baler. No choice tayo kasi kung pepwersahin natin papuntang Kabanatuan, tapos uulanin naman tayo ng gabi, napakadelikado naman nung gano'n. Baka naman ma-risk naman yung kaligtasan natin. So ito tayo Baler. Tapos may nakausap kami, yung pinambayan namin dyan habang naulan. Sabi naman marami naman daw pwedeng salamin ko, mahal. Salamin ko. Ay ayun, kala ko akin na. Kala ko nawala yung salamin ko eh. So yun, punta muna tayo ng Baler. Tapos mag-stay tayo ron. Ganun na lang muna ang gagawin natin pansamantala. Hindi na siguro tayo mag-stay, masama talaga ang panahon. Ramdam namin yung lakas ng hangin. Teka, tama ba? Diretso o ano? Ito diretso daw. Ito pa diversion ng ano. Okay. So napagbigyan tayo, tumigil yung ulan. At swerte din naman kami kasi may nasilungan kami. Hanap na lang muna tayo rito na matalino yun pag ganun. Oo nga eh. Hindi, mababait naman talaga yung mga nakakasalamuhan natin simula pa nung nandun tayo sa Mountain Province. Yung mga nakakasalamuhan natin, swerte natin dun sa mga nakakasalamuhan natin ngayong araw na to, na itong buong biyahe na to, kasi puro mababait yung mga nakakasalamuhan natin. Bibigyan tayo ng tubig, bibigyan tayo ng tinuturo yung tamang pupuntahan natin, di ba? Bossing, saan po yung papuntang bayan ng Baler? Yung sa Baler po? Yung may arko po? Sige po, yung may arko po ng Baler yon. Apo. Sige, maraming salamat po. Kaliwa daw. Dito. Ayan, welcome to Baler. Oh, ayan. Dito kami ngayon sa Baler. Ngayon, may problema kami. Kasi durog na yung rubber damper ng motor. Kaya ngayon, naghahanap kami ng motorcycle repair para makabili. Kaso lang mukhang sarado na, wala na kaming makita. Yun lang, hindi kami pwedeng tumakbo ng ganito kasi talagang durog na yung rubber damper ng motor ko. Pag nakabili naman ako, kaya kong palitan. Yun nga lang kung makakabili. Ayan mga Kabenso TV, nandito kami ngayon sa Baler. Dito na kami inaabot tsaka ginabi na rin kami. Nasiraan pati kami.
although tumatakbo pa rin siya, kaso lang buti nga buti dito ko naramdaman na sira na rin yung rubber damper na motor ko dahil sa sobrang dami ng inahon namin. Ayun, tsaka ayan, dito lang kami sa tabing kalsada, dito na kami magpapalipas ng pagdamag. Hindi na kami mag-check ilang bahal. Mahal dito. Hindi kaya ng bike. Maayos naman yung ano na, may sapin naman kami, may upuan kami. Tsaka balak namin kasi madaling araw rin naman kami aalis. Hindi, depende po na oras magbubukas. Yun nga lang, depende kung anong oras magbubukas yung shop na bibilang ko ng pyesa. Pero blessing in disguise na rin kasi at least Diretso. hindi kami nakadiretso ng papunta ng Kabanatuan. Naramdaman ko kaagad na durog na pala yung rubber damper. Oo, grabe. Oo, non-stop. Non-stop, akala Kaya nadurog yung rubber damper niya. nga namin tapos na eh, no? Nung sa may ano tayo, dun sa may Banawe, nung pagbaba namin sa, uy, salamat, tapos na. Matindi pala dito. Yung pala, meron din pa pala dito sa may Tingin ko mas matindi rito eh, no? Kasi Hindi naman, mas matindi yung sa may Pugaw, pero non-stop naman dito talagang Kaya kasi ano, non-stop. sobrang Tsaka sipon-sipon talaga yung mga sobrang ano yun, sobrang slide na slide na ang tagal ng ahon mo. Talagang ano, haba. pero ganun pa man lahat naman talaga ng nangyayari sa mga rides meron din namang ano meron din naman talagang mga dahilan. Kaya sa amin kung ano man yung mga nangyayari sa amin, bawa hindi agad kami nakadiretso, tinatanggap agad namin yun, hindi na namin pinanghihinayangan na sayang dapat maaga kami umalis, sayang dapat hindi na, okay lang kasi talagang ganun talaga may mga may mga dahilan kung bakit nadidelay, kung bakit napapaaga. Kaya ayun, okay lang sa amin, talagang sa pagra-ride talaga may hirap, may sarap, may saya, may lungkot, may tulog kalsada. Pero okay lang yun. Tsaka may gutom rin syempre, pero hindi, dami natin kinain kanina, ang sarap na mga kinain namin. Hindi na kami kakain kasi Ayun nga lang, hindi na kami kakain ngayong gabi para hindi kami maging bloated. Okay na yun. So kita-kits na lang tayo bukas. Syempre ano pala yung pangalan pala ni buti nag-message si Ma'am Sophia, si Sir Bernie yun, si Sir Bernie pala Oy, yung pangalan kumusta kayo? Kinumusta namin kayo sa ano, nag-message din kami sa ano. si Ma'am Sophia eh. Kinukumusta namin kayo dun sa Facebook kung nasan na kayo. Kami nandito kami sa Baler. Kami sa Baler, inabot kami ng sama ng panahon. Pero okay lang, ganun naman talaga eh. Ganun naman talaga yung mga rides na nangyayari. Ang importante huwag na nating ipilit yung hindi dapat pilitin. Katulad niya, pipilitin umalis, buti hindi na namin pinilit. Wala pati ipipilit kasi wala na eh. Ayaw tumakbo, tumatakbo naman siya, kaso lang hindi talaga pwedeng puwersahin. Hindi na Kaya pwedeng ihahon tsaka ilusong. siguro babala na rin yun para hindi na kami tumuloy. Kaya salamat din sa motor ko kasi nagsasabi siya kung ano yung dapat gawin. So see you tomorrow na lang, may bukas pa naman, tsaka dito muna kami. So gano'n na lang, ingat-ingat din kayong lahat sa rides, yung mga kasabay namin. Sophia, Sir Bernie. Ingat po kayo. Ano pangalan ng ano nila? Prime Club. Prime Club, ingat po kayo lagi. Kayo lahat. Tsaka salamat din sa inyo. Salamat. Dito na lang muna. Pwede naman kami nakaayos sa kaso lang. Bigyan nyo makasangklan. Dito kami inaabot ng ano, konting aberya kasi ayan, nagagawa pa ako ng motor. Tapos tulog na, hindi tayo makatakbo na ayaw. Mamaya ko dyan kung magbukas yung motorcycle. Good morning, Baler. Ayan, medyo masama talaga yung panahon ngayon kasi kagabi pa lang ulan na ng ulan. Pero syempre kahit ganito, always treat the morning good kasi yung gumising ka lang tsaka
makapagpahinga ka lang ng gabi ng ano eh, napalipas mo lang yung magdamag eh, napaka ano na nun, napaka swerte mo na nun. Kaya siyempre kahit ganito yung nangyayari eh, lagi mong iisipin pa rin na ano, na good morning. Hindi nga lang kami makapag-coffee ngayon dahil wala na kami tubig. Kaya makapag-coffee. Wala, hindi pa kami makakabiyahe ngayon kasi at maghahanap pa rin ako mamaya ng piyesa ng motor bago kami bumiyahe. Hindi, pwede kang mag-stay ng Manila kung sakali. Kasi kung halimbawa papakiramdaman natin kung ulan. Kasi siyempre, kung halimbawa talagang hindi kasi dito may bagyo, pwede kang tumakbo ng mamasahe, mag-commute ka na ng Manila. Ako natatapos ng biyahe hanggang Manila. Kasi doon na tayo mag-Manila. Kasi kaya kong tumakbo. Ha? Wala kami nagtatrabaho yan kapag Hindi ko pa sa kanila, pwede ka lang nakasindi na wala. Nag-uusapan kasi namin kung halimbawang talagang may bagyo at hindi talaga titigil to. Kasi kaya kong tumakbo ng ano, ng umuulan eh. Ang iniisip ko lang, kaya hindi ako tumatakbo ng umuulan dahil sa kanya, syempre, delikado. Pero kung halimbawa kung ako mag-isa, kakayanin ko. Kaya pinag-uusapan namin kung mag-i-stay na siya ng, kung sasakay siya ng bus, kasi may mga dumadaan ng bus pa Manila yata rito, mag-aantay ka lang. hindi kaya ng umuulan, kung mag-isa ka lang, kung delikado talaga. Hindi, mas mabilas kasi kapag ka mag-isa lang. Isang bilas na kami doon, pag ganyan, hindi lahat na magkakaroon ng umuulan, Manila. Ang bilas pa kayo, baka kasalubong nyo. Hindi, ibig sabihin, halimbawa, kung tatagal talaga ng isang araw tong ulan na to, diba? Ang ano natin dyan, kasi ikaw rin, siyempre, ikaw rin iisip ko. Ako kasi sabi ko nga sa'yo, kaya ko tumakbo ng ganito umuulan kasi parang ano lang naman yun eh. Pero kung talagang, yun nga, kung talagang magtatagal nga yung ulan, baka ganun ang decision natin, subukan natin. Mamaya, hindi pa naman final yung decision natin. Pag mag-Manila ako, mag-diretso na ako sa bahay. Sabagay, kung halimbawang talaga kami na mag-stay ng ano, kasi meron kami pwedeng puntahan doon. Yung kaibigan namin, pwede kami mag-stay doon sa pier. Kaso lang, ang pinag-uusapan namin, kung halimbawang magpupunit ka, eh, diretso na rin siya ng Laguna. Simulan ko na maghanap ng pyesa. Wala, kung tatambay lang ako ron, matagal. May payong naman ako. Eh, maglakad na ako. Sabi ko, pag nagbukas yung hardware na tinatambayan namin, makiusap na lang doon na ano, na mag-stay doon kasi sira yung motor namin, hindi pa rin tumatakbo. So sana makahanap ako ng ano. Ulan, tigil ang ulan. Layo na ng nilalakad ko, wala pa rin ako makitang bilihan ng pyesa. Ayun, mukhang yun. Kaso lang, sarado pa. Dito kami unang nagtambay. Kaso madumi yung sahig kaya umalis kami. So, sana bukas na. Ayun, mukhang magbubukas na. Wow. Teka, sisilong muna ako. Sobrang lakas ng ulan. May bagyo ngayon eh. Grabe. Binagyo kami sa Baler. Ayan, salamat pa rin sa Diyos kasi nakabili ko ng rubber damper. Dalawa na binili ko para sigurado. Unang tindahan pa lang na pinuntahan ko meron na. Kaya napakaswerte rin. Kasi ganun ang nangyari. Nga lang talagang napagtanungan ko dun sa may-ari nung binilang kong parts, may bagyo raw dito. Subukan ko pa rin maglakad papunta dun para makabalik din agad ako dun sa pinaradahan. Yun lang, talagang
Hindi ko alam kung makakabiyahe kami ngayon pagka gantong kalakas ang ulan. Inaabot kami ng bagyo rito. Minsan mawawala, minsan biglang lalakas ng sobrang lakas. Malayo-layo pa yung lalakarin ko kasi doon ako pumarada sa may bakanting bahay. Eh sabi ko pag dumating yung may-ari, abandonado naman siya eh. Sabi ko pag dumating yung may-ari, makiusap. Bili na rin tayo ng pandesal. Pabili po. Bili muna tayong 20 pesos na pandesal. Ito po sir. Kung kanina, lamig na lamig ako. Ngayon, pinagpapawisan na ako kalalakad. So, part naman talaga na tumitigil din minsan ang ulan. Pero kapag kayo nakabuelo yung ulan, pag biglang bagsak, sobrang lakas naman. Naglalakad pa rin ako. Medyo malayo-layo kasi yung pinaradahan ko dun sa pinagbilan ko. Pero syempre, pasalamat na rin ako kasi nung pagkakabili ko, meron agad. Tapos mamaya, magpaparefill tayo rito sa water station para makapagkape habang binabaybay natin tong baler. Mamaya paprank natin siya, sasabihin natin wala tayong nabiling rubber damper. Tapos sasabihin ko umuwi ka na, bibiruin natin. Try natin mamaya kung ano magiging reaction mamaya. Dito na tayo. Wala. Oh, tiklopin mo to. Oh, pandesal, kumain ka muna tas umuwi ka na. Wala tayong magagawa. Visit. Umuwi ka na mamaya. Wala, ang gagawin natin dyan. Oh, ako nakatil. Bakit? It's a prank. Pero ayoko, baka mamaya ay puta. Magalit ka pala, Usti. Parang iiyak na tuloy ako. Sana tama. Dalawa binili ko yan, pandesal yan. Sana tama yan. Baka mamaya pag pinatagal ko pa isa prank, magalit ka eh. Mahirap kang i-prank eh. Kaya gagawin ko na yan. Kumain ka na. Akala mo totoo? Alam mo sa totoo lang, lahat naman talaga ng nangyayari dito ngayon. Kaya siguro kahit sabihin mong umuulan, okay lang. Huwag na natin madaliin yung pag-uwi natin. Kasi isipin mo kahit anong madali mong pag-uwi, kung talagang i-delay naman talaga ng pagkakataon ng ano, wala rin, ganun din. So tsaka hindi mo ba napansin, halos lang, hindi tayo nagpaplano. Kumbaga tayo, magpaplano lang tayo ng primary, yung gusto natin gawin sa rice natin. Pero totoo niyan, hindi naman talaga tayo nagpaplano ng buhay natin. Yung Diyos pa rin ang may hawak kasi sabi mo, gusto ko makarating ng baler ng mas maaga, hindi naman talaga ginusto ng Diyos na makarating ka ng maaga sa baler. Pero isipin mo lahat talaga may purpose kasi kung doon tayo nasiraan sa ibang lugar, unang-una, ito nga yung sinasabi ko lagi, mahirap hanapin ang pyesa nitong motor na to. Mahirap. Kahit sabihin mo sa mga common na mga cities pero isipin mo dito ka pa sa baler nakahanap na wala ka namang kamukha dito. Sa atin na, di ba? Marami, di ako nakakahanap doon basta sa Saan mo pa nabili yun? Tsaka ang mahal doon. Saan mo pa nabili yan? Sa Shopee. Shopee pa. Tapos inisip ko, paano ko maghuhugas ng kamay? Madumi kamay ko, yun meron. So, hindi sabihin, hindi talaga tayong nagpaplano lahat. Kaya, huwag natin madaliin, huwag tayong magmadali umuwi. Pag sinabi na, ay, tumigil ulan, harurot ka agad, takbo ka agad na mabilis para lang hindi abutan ng ulan. Wala kang magagawa talaga. So, ang pinakamagandang gawin mo, enjoy mo na lang lahat ng nangyayari sa'yo ngayon, kung nasaan ka man. Ako, sayaan mo yung Diyos ang magplano sa'yo kung paano. Basta gawin mo lang yung dapat mong gawin. Mag-drive ka, mag-iingat ka, isipin mo makauwi ka, okay na yun. Tama naman yung may plano kayo, pero siyempre may mas nagpaplano pa ng lahat kaysa sa atin. Okay? Okay, kain muna tayo. Kaya kanina pagdating namin dito sa lugar na to, ang unang sumalubong kaagad sa amin ito, hinahulan kami. Kaya sabi ko sa kanya, wag na kaming awayin, dadala ko na lang siya ng pagkain. Yan, dinala ko siya ng pandesal. Kainin mo na yan. Sige na. Ayun pa.
Yun. Kain ka na habang nagagawa ako kasi paggagawa na ako ngayon para kahit pa paano titignan namin kung makakagapang-gapang kami. Basta at least ang importante gawa na yung motor natin, di ba? Okay na yun. Kainin mo na yan. Oo. Tignan yung nangyari dun sa rubber damper, durog oh. May konti oh. Pero okay lang, walang problema. Hindi naman siya talaga napuruhan. Pero tignan nyo, durog na durog talaga siya. So buti na lang yan oh. Wala na, ubos na oh. Kaya hindi kami makatakbo na ng maayos kasi kung inabot talaga siya ng metal to metal, ayan ito, inabot na nga ng konti oh. Ayan oh, tagilid na to oh. Pero walang epekto yan. Meron, pero hindi, makakatakbo yan. Okay lang yan. Kaya yan, sisiksikin na lang yung ano. Ano magiging epekto niya? Wala naman, okay lang yan. Hindi mainginig yan. Okay yan. Ayan, ikabit ko na yung bago. Kaso mukhang madugo-dugo ikabit to. Mukhang talagang ano pit na pit siya masyado. Kailangan pang pukpukin para pumasok. Maganda sana yung ganun. Kaso lang, talagang mahirap ikabit. Wala, durug-durug na talaga oh. Warak-warak talaga yung rubber damper niya. Mahinang klase yata talaga tong rubber damper na to oh. Walang ply, ito may ply oh. Let's go. Ayan. Okay na yung rubber damper natin eh. Maganda na uli yung takbo niya oh. So maraming salamat dun sa mga pinagpahingaan namin, yung hardware dun. At saka ito yung pinaggawan ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat. At nandito na tayo, okay na uli tayo. Buo na uli yung ano natin, yung motor natin, maganda na uli yung takbo. Papunta na tayo ngayon ng Cabanatuan. So dito na namin sisimulan tong vlog na to. Siyempre, huwag nyo na lang kalimutan mag-comment, mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa lahat ng aming mga kalokohan. Paki-share na rin yung video, tsaka siyempre paki-follow na rin po yung Bensoy TV na Facebook page, tsaka yung Evelyn Tripalda, yung Facebook niya, para pag gusto nyo makipag-interact, makipag-kaibigan sa amin, hindi okay. Ayan, ayos na uli. Ito pala yung kagabing balak namin ratratin nung gabi. Siguro talagang nagkataon talaga na nasiraan na rin kami para hindi kami dumiretso sa ganitong lugar. Tapos dito ka aabutin ng pagkasira. Ako. Kaya pasalamat din kami dahil ganun ang nangyari sa amin. Nasiraan na kami doon pa lang sa bayan ng Baler. Paul. Dinadaanan natin, halos wala tayong kasabay eh. Magkaroon ka man ng kasalubong, ang tagal no? Ilang kilometro bago ka makikita ng kasalubong. Ganong-ganon na naman. Kasi hindi naman paakyat. Dito magandang dalhin yung mga Marilaki Boy, yung may hilig bumengking doon. Nawalas din, talagang magsasawa ka kabibengking rito. Ikaw na lang yung mga ngayaw eh. Talagang halos ano eh. Parang feeling ko pag dumiretso ka na, pag nasa straight ka na, bumibengking ka pa rin. Parang natutroma ka kabibengking rito. Mahaba-haba pang ano to. Tingkat. Nagada ka sa mga gantong lugar kung gabi natin hinira to, no? Ng walas din. Kaya tsura nito sa gabi. Dadaan ka sa gantong lugar, ikaw lang. Malupit pa kung gabi ka dadaan tapos ikaw lang mag-isa. Pero tignan mo ilang kilometro bago ka magkaroon ng kasalubong.
Napakahaba mula lang tatakboy mo bago ka magkaroon ng kasalubong. Halos wala kang masalubong. Yan, niluluto. Ayan o, bago lang to. Nakita mo? Yan, gasolina natin. Baka pagi na naman o. Gasolina natin di may nakapagpakarga. Meron akong baon dito pero wala pang 1 litro yun. Yan, pababa muna to eh. Nag-pre-wheel muna kami kasi yung gas namin baka mamaya hindi umabot, nasa 50 kilometers pa eh. Hindi kami nakapagpagas. Mamaya bibuelo lang yan, mabilis din naman yan eh. Titipirin natin yung gas natin. Wala, kalimutan namin, di ko napansin. Siguro gawa nga nung kagagaling lang namin sa paggagawa. Ayun, kaya nawala sa loob ko. Bale, makakatulong to. Oh. Ay, nabasa ang paa ko. Basa na nga, nabasa pa lalo. Diskarte muna para makabawas tayo ng konsumo. Wala, nalimutan ko eh. Wala sa loob ko. Hindi rin naman tayo makapagmatuling, kaya free wheel na lang tayo. Alalay lang tayo. Nakaapak naman ako sa ano eh. In case naman na pag binitawan ko yung cambio ko, mag-engine brake naman agad eh. Plus hindi ko rin naman talaga binibitawan yung preno, pinipitik-pitik ko pa rin para umabot. Hindi ko akalain din na ganito yung tsura na dadaanan uli natin. Ako akala ko yung tsaka hindi ko akalain na parang wala tayong nadadaan ng bayan-bayan man lang dito. Talagang diretso talaga. Nagbunga yung pagtitipid natin. At least marami ng gasolinahan dito. Bili ka? 2? Oo. Buti na lang. Teka, 1, 2, 3. Hello po. Ano pangalan mo? Ako po si Savior Toby Enrile po. Ano lugar mo? Sabihin mo yung lugar mo. Ano po? Villa Aurora, Maria Aurora, Chicho Dimani po. Ang haba naman si Romeo. Papanood mo Sige, panoorin mo sa Metro TV. Dili, makikita mo. Ha? Abang-abangan mo yung ano namin i-upload Oo, makikita mo yan dito. Makikita mo yung ano mukha mo dyan. Oh, bye-bye. Salamat. Ayan, say by the bell tayo. Nakakita tayo ng gasolina. Siguro kung binira natin ang binira, baka kinapos tayo. Pero tingin ko hindi naman kasi meron akong reservang 200 ml. In case lang na talagang may problema sa gasolina, magagamit naman natin yun. Pero syempre, pasalamat na rin tayo kasi ayan o, nakapagkarga na uli tayo ng 2 litro. Kanina kasi parang semi-empty na, pero tingin ko naman naabot sana yun. Pero mas maganda na yung sigurado. 1,660 na lahat ng gasolina mo simula pa nung umpisa. Ah, 1,710 na ang gasolina namin simula pa nung bumiyahe kami. Ingat! Talagang dito pala talaga dumadaan yung mga loopers. Sabi sila, mga Philippine loopers yung mga yan. Magandang ilog para sa'yo, mahal. Ayan o. Wala mga favorite alam mo yan. Ayan yung mga favorite na mga pangitain mo eh. Ayan, yan. Pero bakit putol? Ayun.
Ayan, puntahan natin, dali. Dalawa. Wow! Ang lakas ng alon. It's running time. Ang ganda oh. Uy! Anong ginagawa mo rito? Ano ginagawa mo rito? Dito ka pala? Parehas lang tayo eh. Hindi natin alam kung anong ginagawa natin dito eh. Ayun oh, kadugtong yan oh. This is it. Ito yung mga highlights talaga dito sa lugar na to. Titaan nyo yung mga bundok oh. Uy! Ano ka ba? Kanina pa kita tinatanong ba talagang ginagawa mo rito? Wala, natapay lang. Tambay lang, napadaan lang. Dito ako sa bundok. May nakikita akong tao dun. Ayun oh. Lalakad sila. Ayun, may mga tao dun sa baba. No? Wow! Oo. Ay, yan. Mga loopers. Hello! Dami oh. Hello! Hello, ingat kayo! Woo! Ang gagaling oh. Gaganda ng mga motor nila. Ang dami nila oh. Ride safe, ride safe. Wow. Yan yung mga Philippine looper talaga. Ayan oh, yung mga ganyang forma. Sila yun. Tayo, ano lang. Grupo yung kanina, no? Oh, parehas lang siguro sila. Ang dami nila. Tsaka tingnan mo yung mga motor nila. Talagang pang ano, di ba? Tayo. Ang layo lang forma ng looper. Tambay ka lang dito eh. Mamaya may mga dadaan pa yan. Tama yung nadaanan natin. Dito nga dumadaan yung mga loopers ayun no. Mga nakakalulang kabundukan. Sino ka nakatira kaya dyan sa taas no? Maaaring wala, maaaring meron. Pero ang ganda ng titira mo dyan sa taas, napakalamig dyan. No? Ito naman, no? Ay, oo, meron nga. Lakas ng hangin. Nadadala ako. Maria Aurora. Nausok yung bibig ko. Oo. Ay, napakasarap dito, napakalamig. Ang hangin-hangin pa. Ah, Maria Aurora. Eh di maganda, mag-picture ka rin dyan sa arko. Tingnan mo nga. Maria Aurora. Ayun, boundary. Ayun o, yan yung province na pinanggalingan namin. Huy! Hindi makabang. Ang ganda nitong aso na to. Yan o, province of Aurora. Huy! Kaya malamig eh, kasi nandito tayo sa may mataas din na bundok. Kaya no, tingnan mo oh. Kaya malamig, ang lakas ng hangin, no? Napakasarap ng ano, ng simoy ng hangin dito. Oh. Ramdam mo yung hampas na ano eh, yung malamig eh. Oh, lomi na lang tayong dalawa. Yun no. Kain muna kami. Break time.
Ewan ko, break time pa ba to o tanghalian? Yan, kita nyo yan, oh. Ang tataas ng bundok, oh. Kitang kita dito. Binubuldoser yung baba. Ayun, doon kami kumain sa ano, sa Lumihan. Lagyan mo ng kalamansi yun sa akin. Tingnan mo na may lomi rito, oh. Mukhang masarap na masarap talaga, oh. Kain muna tayo mga... Chili. Ano ba to? Tanghalian, Sama na, merienda, tanghalian, hanggang gabi. merienda. Baka hanggang gabi pa to, eh. Anong oras magutom ulit? Aka na yung chili eh. Ah. Anong oras magutom? Ganun naman tayo kumain eh. Pag dito lang naman, pag nasa rice lang naman. Oo, ganito pa lang lomi, kasarap. Ba't yung lomi sa atin ay hindi? Oo nga. Doon sa baler. Special yun eh. Sa baler, iba daw sa kamato. Oo, ito talagang malapot siya, oh. Sarap eh, full pack kasi. Daming mahal. Saan naman ang punta niyong dalawa? Sa ano po, Kabanatuan po. Ay, nagmanyobra lang kaya? Hindi, galing po kami ng Sagada. Galing po kami sa Gade, nagagala lang po kami. Taga-Sagada kayo? Hindi po, Hindi po. Laguna. Taga Laguna po. Kayo! Opo, pauwi na po kami. Alam mo ba ang lomi sa Batangas pa rin? Masarap. Ay, the best po lomi doon. Lomi sa Batangas. Nakain din kami doon. Wala namang hipon eh dito. Pero depende naman po yun. Nasa nagluluto na lang din po yun. May hipon kasi yung ano mo doon. May ano sila din doon, may ingredients din sila na sa kanila lang talaga. Pasapa nga yung pa ako, eh. Sapin mo paanan. Pero okay lang, ganun Ilang talaga. araw naman kayo doon? Saglit lang. Saglit lang, dumaan lang ho kami doon. Dumaan lang kami. Alam nyo palang naulan sa Baler. Uwi Ano? na kayo ng Bakit lagi po bang naulan talaga sa Baler? Oo, shit doon nga nasira si Ernie Baron eh. Ganun ba? Tandang-tandaan nyo pa ah. Oo, si Ernie Baron nung nabubuhay kaya kaya kinaka ni Lord, pati yung ano ni Lord, pinakikilaman mo eh. Talaga? Baler pala talaga. Maulan talaga lagi. Parang sentro. Kahit ho hindi naulan dito, doon naulan. Oo, minsan, dito naman. Ang Isabela din, ano, sentro din po ng Baguio yan ba? Oh, tagalong kayo talaga sa Laguna. Hmm. Sa Laguna, andun yung sila dito yung Christy, sa Pangil naman. Ah, malayo na po sila. Malayo yun ba, yung Pangil Laguna? Malayo na po sila. Ayun. Dito lang kami sa may... Ang ilang bayan tayo ng Laguna. Unang bayan kasi na Laguna is San Pedro. Pangil, malayo-layo na ang Pangil kasi lagpas na ng ano yan. Lagpas na po ng... Doon sa may mga pabrika. San Pedro, Pedro, tapos Laguna. Binyan, tapos Balibago, Tagapo muna Balibago, Santa Rosa, tapos Kabuyaw kami. Ayun, sa Kabuyaw kayo. Eh, doon maraming ano, yung mga Kristiyano sa Kabuyaw. Maraming tropa totoo doon. Mabungay nilang binago ng Panginoon. Kabuyaw, Laguna. Let's go back to our right. Biyahe na ulit tayo. Bali, ang sabi, nakapagtanong tayo, wala na raw tayo dadaan ng mga bundok. Mga syudad-syudad na raw ang mga dadaanan natin. Parang ito na yata yung huling bundok na dadaanan natin. Pagdating natin ng Kabanatuan, ganun, parang wala na masyado siguro. So, easy-easy na lang tayo. Malapit-lapit na rin tayo sa mga syudad na talagang pababa na tayo rin ng bundok. Wala naman kami mga pinagsisisihan dito na umakyat kami kasi lahat nagawa namin. Kumbaga, wala kami sasabihin na sayang, dapat ano tayo ganyan. Marami kami mga dinaanan na mga kabundukan na nag-stay kami ng konti. Hindi naman pwede talaga mag-stay kami ng sobrang tagal, pero at least nagawa namin yung mga gusto namin gawin. Kagaya ng mag-video ng konti, magpa-picture. Alam niyo, yung mga ganun mga bagay lang satisfying na pag nandito ka sa gantong lugar. Yun lang naman kasi yung hinahabol mo rito, yun lang ang hinahanap mo rito. Makapag-sightseeing, magkaroon ng memorable moment. Di pa yung mga ganon, yung bang masulit kung ano yung mga bagay na paghihirapan mo. Kasi talagang pag umakyat ka talaga ng
gantong klase ng mga kalsada, talagang paghihirapan mo, hindi rin naman basta-basta eh. So, ang gawin mo, sulitin mo na. Habang nandito ka sa taas, gawin mo na yung mga gusto mo. Langhapin mo na yung hangin na gusto mong langhapin, di ba? Parang ganun eh. Sumigaw ka. Pagpagulong-gulong ka kung pwede. Alam mo yung mga ganun mga bagay, cherish mo na lahat kasi hindi madaling akyatin para sa isang katulad namin yung mga lugar na ganito. Labo nga po. Ana. Nandito kami ngayon sa Bungabon. Nakikita nyo ba to? Walang makakapigil sa amin na pumunta dito. Pantabangan, Kabanatuan, Pantabangan, Kabanatuan, diretso nakalagay. Bakit ganon? Diretso ang Kabanatuan. Tay, saan papuntang Kabanatuan? Direct. Ito po, yan pong ano. Salamat po. Tama. Ayan, diba? Tama nga, pagdating ng crossing, kakaliwa. Ano gagawin? Oo nga, ayan. Bakit nakaturo diretso? Nakita mo, diba? Nakaturo diretso. Dito na kami ngayon sa Nueva Ecija. So, papalapit ng zero ground namin sa Manila. Wow. After ng ito naman. Nay, patay kang bata ka mal. Takpan mo yung ilong mo. Magtakip ka ng muka. Inang puto. Bypass road na kami papunta ng Bulacan, ganun sabi. Pero alam mo, parang gapan yata itong Nueva Ecija pagka kasi sobrang traffic din sa dadaanan sana namin, napaka-traffic eh. Meron namang bypass road dito na maganda, tsaka malayo pa yung mararating. Eh di dito na lang. Ayan o, si San Miguel o. Ibig sabihin, dyan yung nakalagay sa Ginebra, San Miguel eh, no? Ayan yung nakaganon na tao. No? Yikes, bakit ganon? Ba't nawala tayo sa ano? Grabe dito. Napakahirap ng sitwasyon dito sa lugar na to. Totoo lang. Napakahirap. Umiwas na kami dun sa may nag-bypass na kami ng Plaridel kasi talaga namang ang hirap, nahihirapan ako talaga dun pagka nandito ako sa Bulacan. Talagang medyo yun yung yun yung mga very challenging talaga na lugar. Di Valenzuela, tama-tama na yung ginaano natin, papuntang Caloocan. Kaya dito, dumaan na lang tayo rito, mag-bypass na lang tayo. Grabe, kanina pa kami nahihirapan talaga. Doon mauubos ang lakas mo eh. Good evening, Bulacan. Ayan o. Ma-traffic. Pero okay lang. Kasi kahit papaano eh, malapit-lapit na kami ng konti. Kanya-kanyang diskarte na lang. Ahoo! Tsaga-tsaga lang, tsaga-tsaga. Talagang ganito, rush hour ngayon eh. Nandito na tayo ngayon sa monumento. Dito tayo, mag-LRT na lang tayo. Ito. Saan ba tayo? Dito, di ba? Mahal kong Maynila. Ayan, nasa Maynila na tayo. Manila ba o Maynila?
Wala. Mahal kong Maynila, mahal kong Manila. Ganun lang. Wala na, easy na tayo, easy lang tayo. We're here in Manila. Kaya ano lang tayo, slow down, slow down. Wow, grabe ang mga pinagdaanan namin. Sobrang lupit. Pero we're still here. We're still here. Dito tayo. Kasi bago tayo pumunta ron, syempre, bibigyan natin ng reward yung sarili natin. Yeah. Alright. We're here at 7-Eleven. Bibili tayo ng Cloud9. Good evening mga ka-Benso TV. Nandito kami ngayon sa 7-Eleven ng Pierre South. Bibili lang kami ng pansabay sa kape. Ang oras natin ay 7:29 na ng gabi. So maaga pa, nandito na kami sa Manila. Tapos mamaya punta lang kami dito sa ground zero namin kung saan kami nagsimula ng biyahe namin. Tapos papahinga kami, siguro mga ilang oras lang, ganun. Kwento-kwentuhan, pahinga. Tapos uuwi na rin kami. Diretso kami ng Laguna ngayon. Kaya kahit hanggang madaling araw, bibiyahe pa rin kami. May kaibigan kami din sa Pierre South. Kaso hindi na muna namin dadaanan dahil may mga dala kami. Siguro mga next time, sama namin kayo papunta doon. Okay, let's go back to our ground zero. Papunta na kami sa ground zero kung saan nagsimula yung biyahe namin. Ganon ang gagawin namin. Magkakape. May tubig pa ba tayo? Oo, kasya pa kaya? Ha? Hindi naman. Let's go back to our ground zero. Alam mo, natutuwa ako kasi nandito na uli tayo sa Manila. Teka, easy lang. Easy. Easy boy. Woo! Manila. Alam mo ba itong Luneta na to naging tambayan namin noon. Ano namin to noon Marami kaming kaibigan dito noon. Noong mga panahon na ito ay wala pang Ocean Park noon. Medyo maluwag-luwag pa ng konti yung mga tao noon dito yung mga bantay. At least kahit papano nakakatulog-tulog na ng konti. Pero ngayon palagay ko hindi na. Sobrang higpit na. Exciting nung mga panahon na yun kasi nakikipag-abulan kami sa mga security guard nung mga panahon na yun. May maliit na akong sidecar nun, tapos natutulog kami dyan sa may tabi-tabi. Dito sa may malapit sa grandstand dyan. Tapos pag ginising kami ng gwardiya, ayun, may pagkabulan kami. Hindi namin makalimutan yung mga araw na yun. Kasi naging masaya rin sa amin to, memorable sa amin to. Kaya dito tayo, let's go back to our ground zero. Hindi na makita sa sa video yung mga tsura natin. Meron kaming Cloud9. Ayan. Pinili namin sa 7-Eleven. Ngayon nandito kami ngayon sa Luneta. Dito kami nag-start na. Ayan, dito kami nag-start nung biyahe namin. Sa pinaka ground zero namin. Yan, dito na rin namin tatapusin tong video namin na to. Sobrang exciting, ang daming nangyari, no? Ang daming nangyari. Ang daming masasayang mga pangyayari. Tsaka syempre, yung satisfying na mga nakita natin ng mga tanawin, sobrang gaganda. Yung klimang naranasan natin na kahit kailan di pa natin naranasan natin. Sa Tinok Ifugao, the best. Yung hirap ng pag-akyat, okay lang naman. At Pero least, worth it naman. Worth it talaga, super. Pinaghihirapan naman talaga lahat ng bagay, lalo na kapag kayong pagdating dun sa dulo magiging successful ka naman. Wala namang madaling bagay. Alam mo ba yung lugar na yung Tinok Ifugao? Never sa tanang buhay ko na inisip ko na makakarating ako doon. Paano?
Yun nga, lagi lang naman natin sinasabi, huwag nyo lang kalimutan mag-comment, mag-like at mag-subscribe na rin kayo. Pakishare na rin po yung video para po mag-grow pa po yung channel. Support nyo rin po yung pag-follow na rin po yung FB page namin na Benzoe TV. Salamat Yun, po. maraming salamat po. Hanggang dito na lang, kita-kits ulit tayo sa susunod na vlog. Maraming salamat. Abangan nyo po yung buong Norte Loop namin. Thank you very much. Thank you.